to the city of beautiful people. Pero sir, bago daw ko na kayo magsalita, maaari po bang bigyan niyo muna po kami, or maaari po bang marinig muna namin ang maganda mong boses? Isang kanta, gusto niyo ba kumanta si Atty. Panelo? Yes! Sa'yo wala kang choice. Ikaw ba nakalamang bayad? Okay. So, prepare na. Okay. Wala na po kayo pambayad na ito. Nakakaglan ako sa bibig po eh. Wala na ho siyang pambayad. Magandang gabi po sa inyo lahat. Isang buong karangalan at isang pribileyo na ako po'y makarating sa Ormoc City. Happy birthday, Ma'am Julie. Where's Ma'am Julie? Front po, sir. Happy birthday. Sabi ko po kay Ma'am Julie, kaya naman pala maganda si Mayor Lucy. Uman ang ganda ng kanyang ina. Nalulungkot lang ako dahil wala ko si Mayor Lucy at si Congressman Richard Roma. Nasaan ba sila? Nangangampanya siguro. Anyway, ang proxy ni Mayor. Maganda din ako. Sabihin mo. Maganda ka nga. Thank you, Lord. Yan kung di ako nagsisinungaling ha. Ngayon o ay kaarawan ng ating mahal na dating Pangulong Duterte. Napakalungkot na siya'y nag-iisa ron sapagkat malungkot mong sabihin ang ating mga kababayan na iniluklok natin sa pamahalaan, ang binigyan natin ng kapangyarihan, ay sila pa ang nagpakanulo, nagpakatraitor at isuko ang isang mamamayang Pilipino sa dayuhan. Nakalulungkot. At sabi ko nga po sa aking kaibigang Digong, habang ikaw ay nakaratay sa bilangguan, nag-iisa, malayo sa iyong bayang kung saan ka pinanganak. Kaming mga kababayan mo, kaming nagmamahal sa iyo, ay nagtipon-tipon sa lahat ng dako ng bansa at sa lahat ng dako ng mundo upang ipagdiwang ang iyong kanan. Hindi pa po nangyari na ang sambayanang Pilipino ay magkaisa sa araw ng kapanganakan ng isang dating presidente. Ngayon lang. Ngayon lang, sapagat pinapakita natin lahat ang ating pagmamahal sa dating presidente Duterte na siyang nagbigay ng katahimikan at kapayapaan dito sa Pilipinas. Duterte! Marami ang naging Pangulo ng bansa. Mula pa sa panahon ni Quezon hanggang sa pangkasalukuyang presidente. Subalit, never in the history of this country that a former president has celebrated the birthday by the people who love him so much, the Filipino people. Duterte! Duterte!
kailangan i-educate natin ang mga sarili natin kasi yung mga sumasalungat sa Pangulong Duterte ay binabago nila ang naratiba. Kailangan malaman natin kung bakit ang taong bayan ay nagkakaisa, nagtitipon-tipon at naninindigan at pinupuna ang pamahalaan. Bakit ba illegal ang pagkaka-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas? 3 pong dahilan kung bakit illegal at labag sa saligang batas. Unang-una, sa ating pong saligang batas ay may nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang mamamayan, makukunan at tatanggalan ng buhay, kalayaan at ari-arian hanggat hindi dumadaan sa proseso na itinakda ng saligang batas. Ang ibig pong sabihin ng due process ay kailangan ang sino mang inaakusa ng isang krimen ay padaanin mo sa isang pagkakataon na ipagtatanggol niya ang kanyang sarili, magbigay siya ng ebidensya upang kontrahin ang mga ebidensya laban sa kanya. That is what we call due process of the law. When you are given the opportunity to defend yourself, present evidence, and be represented by a lawyer of your choice. Because of that, kaya po may tinatawag na due process. Under Commonwealth 638 Section 1, ay nakalagay po doon, 1950 po ito lahat ng mga ginawa, resolusyon, batas ng Kongreso ay kinakailangan ilakhala sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. All legislative acts of public interest and of general application must be published in the Official Gazette or a newspaper of general circulation. 1950 po yan. In 1951, yung New Civil Code ay tinakda. Ang sabi po ng New Civil Code, laws before it becomes enforceable, bago mapatupad ang isang batas, kailangan ilathala muna sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. Tatanungin niyo, bakit pa kailangan ilathala? There is a reason for that. Kasi nga, sinasabi na kailangan may due process ka, di ba? Pag hindi mo alam ang isang batas na nagtatakda na bawal ang ganito, bawal ang ganyan, pag ginawa mo yan, ay makukulong ka, tatanggalan ka ng kalayaan. Pag hindi mo alam yung batas na yan, pwede mong idepensa sa hukuman. Teka naman, Your Honor, hindi ka naman po alam na may batas. Kaya, ang sinabi ng ating saligang batas, para magkaroon ng due process, kailangan, bago mo tanggalan ng kalayaan, bago mo tanggalan ng buhay, bago mo tanggalan ng ari-arian, kinakailangan malaman ng tao kung ano ang bawal sa kanya. At yan ay malalaman niyang kung ilalathala mo ang batas sa isang dyaryo na pang-bansa, newspaper of general circulation, or official gazette. Yung official gazette po, yun ang opisyal na listahan ng mga batas upang malaman ng taong bayan kung ano ang hindi pwedeng gawin sa isang batas. Kaya hindi ba narinig nyo? Ignorance of the law excuses no one from compliance. Ang hindi nakakaalam ng isang batas ay hindi yung excuse. Nasasabihin mo, hindi ko alam, wala namang batas. Pero pag nailathala nyo yan, ipinagpapalagay na alam nyo na yan. It is presumed that you know the law and therefore you cannot use the argument that I do not know the law. Ayan. O, ito ngayon ang tanong. Anong kaugnayan sa International Criminal Court
Ang International Criminal Court po ay galing sa isang batas. ICC is the child, anak, ng Rome Statute. Rome Statute gave birth to the International Criminal Court. Bakit pa nagkaroon ng International Court? Kasi yung mga bansa, nagkaisa sila. Sabi nila, paano pala kung ang isang bansa hindi mausig yung mga kriminal na gumagawa ng krimen laban sa sangkatauhan. So, paano na ang remedyo ng isang bansa? So, ginawa nila, sige, magkaisa tayo, magkasundo tayo sa isang treaty, at lahat ng mga miyembro dito ay magkakaroon ng remedyo. All the members of the states can have a remedy if the member state, kung isa sa kanila, ay hindi uusig ng mga kriminal sa bansa nila sapagkat ito'y walang kakayahan. Or, kung may kakayahan man, ayaw usigin sapagkat siguro yung gobyerno mismo ang gumagawa ng krimen. So, in other words, merong tinatawag na principle of complementarity rule. Kahit na miyembro ka ng ICC, pag ang gobyerno ay may kakayahan na umusig, if the country is willing to prosecute criminals, at kung may kakayahan, ayaw naman mag-prosecute, and if the country is willing to prosecute and has the capacity to do it, but it doesn't want, because siguro siyang may kasalanan, pwede yung pumasok ang ICC. Yan o ang prinsipyo ng international law. Ito ngayon ang tanong. Bakit pinagpipilitan ng ICC na pumasok? Samantala sabi natin, teka muna, yan bang Rome Statute na nagbigay buhay sa International Criminal Court, yan ba ay nailakhala sa Official Gazette? Yan ba ay inilathala sa Newspaper of General Circulation? Yan ba ay nalaman ng tao na kung gumawa ka ng krimen na ganito, sang-ayon sa listahan nila, ikaw ay mananagot at tatanggalan ka ng kalayaan at inayaan ng iyong buhay? Yan ang tanong. Ano ang sagot? Nailathala ba sa Official Gazette o sa Newspaper of General Circulation? Hindi po! Nakalimutan ng Pinoy administration yung treating yan na ilagay sa Official Gazette. Kaya mula sa pool, sinabi ni Duterte, Pangulong Duterte, walang jurisdiction sa akin yan because that law is unenforceable because it never saw the light of day. It was never published in the Official Gazette nor in the Newspaper of General Circulation. Yan ang tsorya. Yan. Kaya, nung sumabog po yan, gusto na nga siyang idemanda, nag-meeting po kami, 7 abogado. Presidente, abogado. Secretary of Justice, abogado. Solicitor General, abogado. Yung spokesman, abogado. Yung Chief Presidential Legal Counsel, abogado. Meron pa yung DOJ Secretary, Soldier. 7 kami. Yun yung 5. Sabi nila kay Presidente, Mr. President, mukhang malabo na walang jurisdiction na ICC. Hindi, walang jurisdiction, wala sa Official Gazette. So tinanong ko sa Presidente, Mr. President, are you sure wala sa Official Gazette? Did you research on this? Sabi niya, oo. Kaya hindi ako umiinip. Alam ko, wala. Ay, sagot ko ng 5 abogado. Mr. President, meron nung tayong treaty. Sumali ho tayo sa treaty. Niratify ng Senado. Isang legislative act yan. And we're bound by it. And therefore, we are members of the International Criminal Court. Ang problema, gaya rin na sinabi ko sa inyo, teka muna, yung Rome Statute nga, hindi mo na-publish sa Official Gazette. Kahit na sinasabi kong miyembro ka, walang saysay, walang halaga yung Rome Statute.
Ang pinagpipilitan nun ng 5 abogado sa Malacanang. Hindi, Mr. President, we really have jurisdiction. Eto bibino sa akin si Presidente Duterte. Alam niyo po kaming dalawa, magbarkada kami. Hindi po ba 10 taong kung niligawan niya para tumakbo? Kami 36 years na magkaibigan. At matagal na namin pinag-uusapan pag kami humawak na kapangyarihan ng pampulitik sa bansa, ito ang plano namin. Kaya matagal na namin ang pinag-usapan ng mga kalokohan, mga corruption. Pinag-usapan nga namin, i-abolish namin ang Congress kung sakali man siya maging presidente. Ngayon, sabi ko, dahil si Presidente tumitingin sa akin, kasi alam po ninyo, tanungin niyo lahat ng cabinet members. Pag cabinet meeting, sa 5 taon na nandun ako, hindi niyo ko malilinig magsalita. Unless natatanungin ako ng Presidente ng bansa. At bihirang-bihira yun. Kasi, ang aking pong dahilan kung ba't hindi ako nagsasalita, sumasali sa usapan nila, araw-araw na po ako bilang spokesman. Nasa TV, nasa radyo. Nagpapaliwanag. So bakit naman ako kukunin ko pa ang eksena doon sa loob ng cabinet? So hindi ko talaga kumikibo. So nung meeting ng gabi yun, mga alas 9, alas 10 ng gabi. So pinagpipilitan ng 5 abogado. Sir President, may jurisdiction. Sabi ni Presidente Duterte sa akin, Sir, anong tingin mo? Ito po sagot ko. Jurisdiction na ba ang problema niya na meron? Ayun yung sa tsura ni Presidente na wala sa official gazette. Parang ang katwiran nyo, since na-ratify ng Senado, parang na-correct yung mali na wala sa official gazette. So kung ang problema lang ninyo ako, may jurisdiction dahil miyembro tayo, simple lang ang solusyon dyan. Ano? Hindi kumalas tayo, mag-withdraw. Hindi na, nagulat sila. Tapos nag-break ko kami, nag-break. Kaya gabi na kape-kape. Alam niyo po ang ginawa ko, dahil kontra kayo 5 abogado Ang ginawa ko, kumuha ako ng ordinaryong open ban. Ginawa ko ang withdrawal ng Pilipinas sa International Criminal Court. Nung matapos kong mag-4 na, pahina, pinakita ko kay Presidente Duterte, nung binasa niya, sabi niya, okay to. O, pirma, na. So hindi ko alam ng 5 abogado, pinirmahan niya. Nag-withdraw na kami. Kaya nung kinaumagahan, bilang spokesman at Chief Presidential Legal Counsel, in-announce ko na wala na tayo sa ICC. Sapagkat itong dokumentong ito ay ipadadala na namin na umaaklas na tayo. Nagulat ko sila lahat. Kasi, sabi ko ng mga reporters, Secretary Panelo, bakit naman ito napaka-ordinaryo ng papel nito? Hindi wala akong Office of the President. Sabi ko, teka muna, hawak mo yung dokumento. Sino ba nakapirma dyan? Si Presidente Duterte, kilala mo ba ang pirma niya? Ano sa tingin mo ba, General yan? Opo. Bakit ka nagdududa pa? Nasa kanya yan. Siyang gumawa niyan, siya nakapirma dyan, kaya mag-withdraw. At effective today, we are submitting this document to the ICC. At noong pong Marso 17, 2018, ipinadala natin sa ICC. Sa ilalim ng ICC, magiging epektibo ang pagkalas natin 1 taon. Effective na. So dapat, kung March 17, 2018, ay kumalas tayo, ang effective withdrawal ay March 17, 2019. Di po ba? Ang sabi ko nung nag-withdraw na tayo. Sabi ko ng ICC, teka muna, kahit nag-withdraw kayo, meron pa rin kayong obligasyon. Anong obligasyon? Kasi sa ilalim ng Rome Statute, nakalagay, yung mga nag-withdraw bansa ay magko-cooperate sa amin pag kami ay nagsimula ng investigasyon ng kaso. Kaya, since kami nag-umpisa ng investigasyon, miyembro pa kayo, pasok kayo. Alam po niyo, sabi ko, niloloko niyo kami. Hindi totoo yung sinasabi niyo. Bakit po kano? Kung titignan niyo ang record,
yung special prosecutor humingi ng formal na permiso sa ICC na mag-iimbestiga sila at ginawa po niya yun 1 taon at 7 buwan matapos tayong kumalas 1 year and 7 months in September of 2021 lamang sila humingi ng permiso at nagsimula mag-imbestiga. Kaya hindi po tayo pasok. Sabi nila, hindi, nag-imbestiga kami. Anong inimbestigahan niyo? Hindi ba nag-imbestiga kami? Nagkaroon pa nga kami ng mga, sabi ko po, alam po ninyo, ang problema sa inyo, hindi nyo binabasa ang sarili nyong batas. Ang ginawa nyo ay preliminary pagsusuri. Ano ba sinuri nyo? Hindi kayo nag-iimbestiga sa akusado. Kung hindi, ang inimbestigahan nyo, kung pwede kayong pumasok sa amin at kung pwedeng pumasok yung principle of complementary rule. Ibig sabihin, ang tinanong niyo sa sarili niya, ito bang Pilipinas na ito ay may kakayahan usigin ng mga kriminal? Dahil kung walang kakayahan, papasok kami. Yan ang pinag-aralan niyo. O ano sabi namin? Hindi. Kami ay mataba sa sistema legal. We have a robust legal system. Anong katunayan? Jesus Maria Jose. Isang presidente ang tinapo natin sa Amerika. 2 presidente ang pinakulong natin. Arroyo at Sierra. Naabsuelto ang Arroyo. Ano pang preba na ang ating sistema legal ay umaandar? Hindi po ba ang dami? Libo-libo ang mga nakonvict, pinakulong. Wala na nga tayong mapaglagyan. Ano ibig sabihin? Di umaandar ang ating hukuman. Di po ba? So, yan kako ang pinag-aralan ninyo, pero hindi kayo nag-imbestiga. Katulad ang record shows na humingi lang kayo ng formal na investigation. So makikita nyo, 3 reasons why wala silang jurisdiction. Number 1, yung Rome Statute was never published in official gazette. Number 2, nag-withdraw na tayo. Number 3, yung sinasabi nyo exception, ginawa nyo after we withdrew. Kaya illegal. Ito na. Pero nagpilit po sila, di ba? Nagpilit. Ang sabi ni Presidente Marcos, sinunod niya ang linya namin sa kabinete. Naging official yun. Sabi ni Presidente, di ba? Walang jurisdiction. Tumalas na kami. Ang sabi naman ni Presidente Marcos, walang jurisdiction. Hindi po ba narinig natin lahat yun? In fact, hanggang ngayon sinasabi niya walang jurisdiction. Pero bakit inaresto, dinitini ang presidente ng bansa dati? Ikinulong at pagkatapos itinapon sa Hague. Ang sagot po ng presidente doon tinanong, kasi may obligasyon tayo sa Interpol. Teka muna. Mr. President, sabi ko sa programa ko at sa TikTok, you are being given the wrong advice. Interpol is not an authority. It is just a coordinating agency. In fact, it's the ICC na nakiusap sa Interpol at ang Interpol naman, dahil wala ba silang kapangyarihan mag-aresto, nang nagnabihan ni aresto, humingi sila ng tulong sa gobyerno ito. At itong gobyerno ito, taliwas sa saligang batas. At sinasabi na nga walang jurisdiction. Pero nyo, walang jurisdiction ng ICC. So kung walang jurisdiction, lahat na gagawin ito, kaugnay sa ating bansa, ay walang jurisdiction, illegal, null and void. So what it did? It issued a warrant of arrest to be enforced in this country. Pero yung inutusan niya, wala namang authority. Madali sabi, yung principal, kumuha ng ahente para ipatupad. Yung principal na illegal, pumunta doon sa isang ahente na illegal din kasi wala naman siyang kapangyarihan. Pumunta sa atin. Pero, in violation of all norms of conduct, of legalities, inaresto nila. Yan po ang katotohanan dyan. Meron pa. Alam niyo po ba sa ating batas, ang sino man na mag-commit ng krimen na Pilipino, na Pilipino, at gustong kunin ng isang bansa, dayuhan, para managot sa kanyang krimen na ginawa niya sa ibang bansa, kailangan
Kahit may warrant of arrest ang Amerika, halimbawa, ang Japan, o kahit anong bansa, kailangan yung warrant of arrest, ipapile nyo muna sa hukumang lokal. Extradition ang tawag mo doon para mabigyan mo ng due process. Yung tinatawag na due process. Sinunod ba nila? Hindi. At kahit ang ICC, nilapag nila ang sariling batas. Bakit kano? Under Article 59 of the same Rome Statute, sinasabi, pag merong warrant of arrest kaming ipapatupad, kailangan dumaan muna sa lokal na hukuman ng bansa. Natupad ba dito? Hindi. So kahit anong tingnan ninyo, ay illegal. Eh bakit nila ginawa? Isa lang mo, tagal ko na sinasabi. There is only one reason why they did this to the two Dutertes. One, impeachment. Another is filing criminal charges. And this one, the third one, is arresting him, detaining him, and then plucking out of this country and incarcerating him in a foreign land. Anong dahilan? Politika. Politika. They want to remain in power beyond their terms. That is why they want to impeach Inday Sara. That's why they want to charge her with so many crimes so that he will be jailed and she will be disqualified to run for the presidency in 2020. They are now illegally detaining in a foreign country the former president because Digong has the biggest following this country ever had, and he will make his daughter the president of this country in 2020. Yan po ang katotohanan. Kaya nga, alam po niyo sa totoo lang. Alam niyo, di ba nag-file ako ng petition for writ of habeas corpus? Kasi yung unang final, tinanggihan. Kaya sabi ko, file ako ng habeas corpus. Hindi, wala na yan sa. Kasi wala na yung presidente. Wala nang jurisdiction ng hukuman. Hindi. Sabi ko po, kasi sinasabi nila, nasa Hague na, wala namang jurisdiction ang hukuman sa ICC. Hindi naman po pwedeng utusan ng Supreme Court ang ICC na ibalik ang presidente. Sabi ko, hindi yan ang issue na uutusan mo ang ICC. Ang ICC ay labas dito. Ano ang issue? Ang issue, itong pamalaan ay naggamit ng illegal na akto at akbang. At ang illegality niya ay nakayakap sa kanyang katawan. Kahit saan siya magpunta ay hindi matatanggal. At ang Supreme Court ay may jurisdiction sa kanya. When a public official or the government commits an illegal act, that illegal act follows it and him or anybody else wherever he or it goes. Kaya may jurisdiction ng Korte Suprema. Kaya sabi ko sa petition namin, ako si Attorney Paulo, hindi pa pwedeng maging butin academic. At hindi pa pwedeng walang jurisdiction dahil nakalabas na. Kasi kung yun ang susundin natin, ang gagawin ng lahat ng administrasyon, kahit sinong maupo dyan, pag may kalaban, ipakukulong sa ibang bansa. At sasabihin, sorry, na-surrender namin. Hindi po pwede yun. Illegal yun. Kaya sabi po nila, teka muna, paano pababalikin si Duterte dito? Wala nga jurisdiction sa ICC. Walang jurisdiction sa ICC, pero ang Supreme Court may jurisdiction sa gobyernong ito. Ang habeas corpus sinasabi, pag ikaw ay merong nagrereklamo na nilabag mo ang kanyang karapatan at pumunta sa Korte Suprema, nagrereklamo, ang sabi ng rules, dalhin mo ang tao nagrereklamo at ipaliwanag mo kung bakit mo ginawa ang kamalian. Ginawa ng gobyerno, kaya ang gobyerno ang dapat managot at silang dapat na gumawa paraan upang kunin nila si Duterte at ibalik dito sa atin.